kamatayan. Dito na susunod yung mga malalaking palatandaan. Ika-4, ika-5, ika-6, ika-7, ika-8, ika-9, ika-10, halos magkakasunod-sunod na yun. Magkakasunod-sunod na yun. Kapag nawala na si Isa alayhi salam, ang ilang may mga tao na babalik na naman sa kawalan ng pananampalataya. Subhanallah. Hanggang sa magpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng hangin mula sa Yemen, at lahat ng dadaanan niyang mu'min ay mamamatay. Papanaw. Dahil una, sabi ng Rasulullah, la taqumu sa'a illa ala shiraril khalq. Hindi gugunaw ang mundo maliban na lamang na ang natitirang mga nilalang dito sa mundo ay mga masasamang tao. Hindi karangalan na matira dito sa mundo. Dahil itong mundo, wawasakin ni Allah. So bilang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, magpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng hangin na napakabango. Lahat ng mu'min kukunin, mamamatay, masasangot niya yung hangin, mamamatay dahil sa habag ni Allah. Dahil ang susunod na doon ay yung mga kaparusahan at mga malalaking palatandaan na. Hanggang sa nabanggit sa maraming hadith, tignan nyo, walang Quran na matitira dito sa mundo. Mawawala ng Islam dito sa mundo. Wala nang magbabanggit ng Allah, la ilaha illallah, lahat ng sagisag ng Islam. Ang Quran, yurfa, iaangat. Yung Quran, mushaf, mawawala yung Arabic, iaangat ni Allah. Pagkaraan pumano ng mga mu'min, pagkaraan iaangat yung Quran, lahat hanggang sa nabanggit, wala ng masjid, ang Kaaba masisira, Madina, wala na. Hindi na alam ng mga natirang tao ang Allah, ang iman, ang Islam, ang sala, zakah, wala. Ang matitira lamang dito lahat, mga kuffar, mga masasamang tao, mag-aasik sila ng lagim hanggang sa nabanggit na subhanallah sa isang hadith na subhanallah, para silang mga hayop na mismo sa public doon nila ginagawa yung mga haram. Subhanallah. Na hinahabol nila yung mga lalaki, doon sila mga fawahish, mga fahisha, mga haram na ginagawa mismo. Subhanallah. Hanggang sa sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, akhrajna lahum dabbah. Ika-4 na palatandaan, lalabas yung isang halimaw, beast mula sa lupa. Mula sa lupa nakakausapin yung mga tao, itong mga kufar, at seselyuhan, ikaw ay kafir, wala ng iman. Tapos na. Ito na yung pagunaw ng mundo. Hanggang sa susunod na naman yung usok. Yung usok, palalabasin ni Allah subhanahu mula sa langit. Ang yawma bidukhan, usok na babalutin bilang parusa, sabi ni Allah, babalutin ang lahat ng mga kufar, mga hindi mananampalataya dito sa mundo. Itong usok na ito. Susunod, 6, 7, 8, yung tatlong mga malalaking lindol pagyanig ng lupa. Pagyanig sa kanluran, isa sa silangan, isa sa Arab Peninsula, na mga malalaking lindol pagyanig ng mundo. Isipin niyo yun. Bilang parusa na, kasi wawasakin na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo. Tingnan niyo yung sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'a shay'un 'azim. O mga sangkatauhan, katakutan niyo ang inyong Panginoon dahil tunay na ang pagyanig sa pagmalapit na ang paggunaw ng mundo ay shay'un 'azim, isang kahindig-hindig, nakakakilabot, nakakatakot na bagay. Kung saan ang araw na yon, sa laki ng zalzala, paglindol, pagyanig, makikita mo yung nagpapasuso, malalaglag, ilalaglag niya yung bata. Yung kanyang pinapasuso, yung anak niya, sanggol. At yung nagbubuntis, makukunan sa takot. Subhanallah. Ilang magnitude kaya? Ilang magnitude kaya? Ngayon, tignan nyo, 7.5, 7.37, 6.9 magnitude,
ilang seconds lang, 20, 15 seconds para tayong subhanallah. Ay yun, itong araw na ito. Gaano katagal yung linggo na masasaksihan ng mga masasamang tao sa oras na yan. Subhanallah. Na hanggang sa paglalaro ni Allah, yung magulang, alam natin, di bali lang siya ay, subhanallah, mahirapan. Dumanak ang kanyang dugo, pawis, wag lang mapahamak ang kanyang sanggol. Pero sa araw na ito, subhanallah, may luluwal ng babae, ang kanyang pinagbubuntis, ilalaglag, itatapon ng babae ang kanyang pinapasuso at makikita mo, sabi ni Allah, na ang mga tao ay parang lasing, na hindi naman sila lasing. Dahil sa hindi nakakatakot na masasaksihan nila itong napakalaking lindol na ito sa mundo. Subhanallah. Pang-siyam ay ang pagsikat ng araw sa kanluran. Subhanallah. Saan sumisikat ang araw? Sa silangan. Pero ito, sa lungat, sa natural, ito na yung malaking palatandaan na wala nang tatanggaping iman, pananampalataya ayon sa hadith. Masasaksihan na ng tao, makikita nila na yung langit ay yung araw ay sumikat sa kanluran, imbes na siya silangan. Subhanallah. Kaya sila ay maghihihawan. Alam nila ito na yung paggunaw ng mundo. Hanggang sa pang-10, yung panghuli, lalabas yung apoy mula sa Yemen at lilipunin lahat-lahat ng tao sa isang lugar, mahsyar, na doon sila magtitipon. Itong mga masasamang tao, lilipunin bilang parusa sa kanila ni Allah, lilipunin ni Allah subhanahu, palalabasin niya lang isang napakalaking apoy na lilipunin niya itong lahat ng tao sa isang lugar at doon na mag-uumpisa ang paggunaw ng mundo. Subhanallah. Doon na mag-umpisa ang paggunaw ng mundo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Kapag naihipan na ang trompeta, sinong in charge na anghel? Si Israfil. Nabanggit sa isang hadith, na nakita ng ilang sahaba ang Rasulullah na may mga iniisip, may gumugulo sa kanyang kaisipan. Sabi ng ilang sahaba, bakit ya Rasulullah, ito ang kalagayan mo? Parang may inaalaala ka. Sabi niya, bakit di ka maging masaya? Sabi ng Rasulullah, paano ako magiging masaya? Naalala ko ang paggunaw ng mundo na inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Israfil na hawakan na, kumbaga yung malaking trumpeta, napakalaking trumpeta ay nakasalpak na sa bibig ni Israfil at nakatingala sa arsh at inihintay niya yung kautusan niya na ihipan mo ang trumpeta para mawasak ang mundo. Nag-aalala ang Rasulullah kung ngayon ihipan ni Israfil ang trumpeta, anong mangyayari sa atin? Subhanallah. Isang ihip lamang ni Israfil, mawawasak na ang mundo. Lahat ng tao mamamatay. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, kapag naihipan na ang trompeta, tambuli, mamamatay lahat ng nilalang dito sa kalupaan at sa langit, maliban lamang sa in-exemption ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ganyan wawasakin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo na napakaliit, napakadali lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala.